Sa isang kumpanya ng mga sikat na produkto, isang 61 taong gulang na babae ang CEO. Matalino, mabait at kilala sa pagiging mapagbigay. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, naigpit siyang pinipili kung sino ang karapat-dapat sa mataas sa posisyon. Nitong nakaraang linggo, ang kasalukuyang Vice President ng kumpanya ay pumanaw. Dahil dito, kinakailangan niyang pumili ng bagong VP. Ngunit hindi ito naging madali. Nais siyang tiyakin na ang papalit ay hindi lamang magaling sa trabaho, kundi may mabuting puso rin. Sa loob ng kanyang opisina, tinawag niya ang kanyang sekretarya. "Ihanda mo riyan ng 4 na empleyadong nangunguna sa kumpanya." Seryosang sabi niya. "Sasailalim sila sa ilang pagsubok ko. Ngunit hindi nila maaaring malaman ito." Nagkatinginan ang CEO at ang sekretarya bago tumango ang huli. "Naintindihan ko po, ma'am. Sino pong 4? Si Daniel, si Mika, si Leo, at si Ella." Kinabukasan, habang papalabas ang 4 na empleyado mula sa gusali ng kumpanya, napansin nila ang isang pulubing bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Sa harapan niya, may isang kahon na puno ng pera at ilang mamahaling alahas. "Ano to? Para bang napaka-out of place ito dito?" Bulong ni Mika. Iniikot ang mata sa paligid. "Parang set-up." Si Daniel naman ay sandaling huminto, ngunit agad ding umiling. "Baka nga may CCTV lang to." Habang naglalakad si Daniel, tinapik siya ni Leo. "Di ba parang delikado? Baka may kumuha ng gamit niya." "Oh, ano naman? Hindi ko problema yun, no? Basta akin na to." Sagot ni Leo, tsaka kinuha ang relo na Rolex at nagpatuloy sa paglakad. Si Daniel naman ay natigilan. Alam niyang may mali, pero tulad ng dati, kumuha pa rin siya ng pera. Si Mika ay lumapit sandali. Kunwari may tinitignan at dahan-dahang kumuha ng ilang perang papel mula sa kahon ng pulubi. "Konti lang naman, hindi niya rin bibilangin to. At iniwan ko naman yung iba," bulong niya sa sarili. Bago mabilis sa umalis. Sa huli, si Ella lang ang lumapit sa pulubi. "Nay, ayos po ba kayo?" Mahinahon niyang tanong, bahagyang nakaluhod upang mas makita ang matanda. Ang pulubi ay dahan-dahang tumingala. "Iha, nawawala ba ang gamit ko?" Tinignan ni Ella ang paligid, sinuri ang kahon at sinigurong walang nawawala. "Mukha namang kumpleto po to, Nay. Hindi ko pa din pasigurado kasi kakarating ko lang po. Pero halika, ililipat ko kayo sa mas ligtas na lugar at itabi po natin ang mga gamit nyo. Magagamit po ninyo ito. Malaking halaga po." Maingat niyang inalalayan ang matanda papunta sa ilalim, malapit sa isang waiting shed. "Salamat, Iha," mahina nitong sabi. "Napakabuti mong tao." Lingid sa kaalaman ng 4, isang pares ng mata ang lihim na nagmamasid sa bawat kilos sila. Matapos ang unang pagsubok, isang bagong hamon ang inilatag ng CEO. Sa loob ng kumpanya, isang confidential document na naglalaman ng sensitibong impormasyon tungkol sa isang malaking proyekto ang nawala. Ang dokumentong ito ay maaaring gamitin upang siraan ng iba o makakuha ng pabor mula sa mga executives. Habang naglalakad si Daniel sa hallway, may napansin siyang sobre sa sahig malapit sa conference room. Pinulot niya ito at binasa ang nakasulat sa labas. "Confidential. Strictly for CEO's eyes only." Napangiti siya at nag-isip. Kung alam ko ang laman nito, baka magamit ko para mas lalo akong umangat. Baka may impormasyon dito na makakatulong sa promotion ko." Sa halip na dalhin agad sa opisina ng CEO, lihim niyang itinago ang sobre sa kanyang bag at naglakad palayo na parang walang nangyari. Si Mika naman, na noon ay papunta sa pantry, ay nakakita rin ng isang duplicate ng dokumento na iniwan sa mesa ng HR.
Uy, teka. Ito ba yung confidential file na hinahanap? Bulong niya sa sarili. Mabilis niya itong kinuha at naglakad papunta sa opisina ng CEO. Kung ako ang makakapagbalik nito, siguradong mapapansin ako. Malay mo, may bonus pa. Pagdating sa opisina, tinawag niya si sekretary. Ma'am, may natagpuan akong confidential document. Sa palagay ko, ito yung nawawala. Akala ko kasi baka magamit sa kung anumang masama, kaya dinala ko agad dito. Hindi po ba at magkakabonus? Nahanap ko eh. Napatingin na sekretarya at tumango. Salamat Mika, makakarating ito kay ma'am. Si Leo naman ay nakakita rin ng isa pang duplicate sa isang lamesa. Alam niyang mahalaga ito, ngunit itinago niya ito. Ako lang dapat makabigay nito sa susunod. Baka sakaling iangat posisyon ko. Bulong nito sa sarili. Samantala, si Ella ay tahimik na naglakad papunta sa opisina na CEO. Hawak ang isang sobre na nahanap niya sa reception area. Hindi siya nag-atubiling dalhin ito sa rightful owner nang hindi naghahanap ng kapalit. Pagdating sa opisina, magalang niyang kinausap ang sekretarya. Ma'am, may natagpuan akong dokumento na mukhang mahalaga. Hindi ko po yan binuksan, pangako po. Pero sigurado akong dapat ito ay maibalik agad kay Ma'am CEO. Napangiti ang sekretary sa kanya. Salamat Ella. Bibigyan kita ng feedback tungkol dito. Wala siyang ideya na sa bawat hakbang nila, ang CEO ay muling nagmamasid. Sinusuri ko sino ang may tunay na integridad. Sa loob ng isang conference room, nakaupo ang 4 na empleyadong pinili na CEO para sa kanyang serye ng lihim na pagsubok. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang janitress. Baluktot ang likod nito, may bitbit na lumang map at suot ang gusgusing uniforme ng maintenance staff. Mabagal itong lumapit sa kanila habang may hawak na maliit na plastic na lalagyan. Pasensya na po mga anak, mahinang sabi ng matanda. Kanina pa po ako naglilinis, hindi pa ako kumakain. May sobra ba kayong pagkain dyan? Kahit tira-tira lang po, okay na. Napasimangot si Daniel at agad na umiwas ng tingin. Pasensya na manang, pero kung gusto niyo na pagkain, dyan na lang sa pantry. Baka may natira pang pandesal doon. Natawa si Mika at tinakpan ng ilong. Kunwari ay naaamoy ang hindi kaaya-ayang amoy ng janitress. Naku po, baka naman ginagawa mo lang tong drama para makahingi ng pagkain. May sahod ka naman, di pa? Baka masanay ka niyan. Si Leo naman, nakikitawa na lang. Ang matandang janitress ay tumangu-tangu lang at nagpakita ng pilit ng ngiti. Pasensya na po kung nakakaabala ako. Ngunit bago pa nito maisara ang bibig, biglang lumapit si Ella. Manang, halika po. Heto, may natira akong sandwich. Hindi ko pa naman kinakain. Kumuha rin kayo ng juice sa ref. Mabilis sa kinuha ni Ella ang kanyang lunchbox at inilagay ito sa harapan ng matanda. Kahit paano, may laman ng tiyan niyo. Mahirap magtrabaho ng gutom. Nagkatingin na sina Daniel at Mika, tsaka nagtawanan. Grabe ka naman, Ella. Baka mamaya, ikaw naman ang hingiin ng hingi dahil sa sobrang bait mo. Biro ni Mika, sabay irap. Napangiti naman ang matanda at tinignan si Ella. Salamat, Iha. Napakabuti mong tao. Maya-maya tumayo ang janitress, kinuha ang pagkain at dahan-dahan lumabas ang silid. Hindi nila alam, iyon ang bago sa huling pagsubok bago tuluyang ipakita na CEO kung sino ang may tunay na malasakit sa kapwa. Kinabukasan, pagpasok sa conference room, ramdam ni Daniel, Mika at Leo at Ella ang bigat ng hangin. Kahit walang ideya kung bakit sila muling pinatawag, alam nilang may mahalagang pag-uusapan. Sa harapan nila, nakaupo ang CEO, nakatingin sa kanila ng seryoso.
May isang mahalagang desisyon akong kailangang gawin ngayon. Panimula na CEO. Isa sa inyo ang kailangan magsakripisyo para sa ikabubuti ng maraming empleyado sa kumpanyang ito. Nagkatinginan ng apat, halatang naguguluhan. Ano pong ibig sabihin? Tanong ni Leo, bagyang nag-aalangan. Huminga ng malalim ang CEO bago nagpatuloy. Dahil sa matinding pagkalugi ng kumpanya nitong nakaraang buwan, napagdesisyonan ng management na magbawas ng tauhan. Kung wala isa sa inyo ang magbibitiw sa inyong posisyon, isang buong departamento ang mawawala ng trabaho. Ano? Halos sabay na reaksyon ni Daniel at Mika. Pero hindi naman fair yun, dagdag ni Mika. Pinaghirapan namin ang posisyon namin dito. Bakit kami ang kailangan magsakripisyo? Tama, sabat ni Daniel. Bakit hindi na lang tanggalin yung mga hindi productive na empleyado? Mas logical yun kaysa mawala ng isa sa amin na mas may malaking ambag sa kumpanya. Nanatiling tahimik si Leo, tila hindi nila alam kung ano ang gagawin, pero baka sa kanya mukha ang pag-aalala. Ano naman ang gagawin namin kung mawalan kami ng trabaho? Patuloy ni Mika. Hindi ba at lahat tayo may kani-kaniyang responsibilidad? May mga bayarin, pamilya, pangarap. Hindi kami basta-basta makakapayag na mawala ang posisyon namin. Natahimik ang lahat. Lahat ay nakatingin kay Ella. Ang tanging hindi pa nagsasalita. Marahan tumingin siya sa CEO, tsaka huminga ng malalim. Kung may kailangang magsakripisyo, ako na lang po. Mahinahong sabi ni Ella. Nagulantang ang tatlo. Ano? Gulat na tanong ni Leo. Bakit ikaw? Dahil kung kaya kong iligtas ang maraming empleyado sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng posisyon ko, gagawin ko, sagot ni Ella. Mas mahirap para sa kanila ang mawalan ng trabaho kaysa sa akin. Ako lang naman ang mawawala, pero sila, maraming pamilya ang maapektuhan. Hindi ko kayang baliwalain yun. Napatingin sina Daniel at Mika sa isa't isa. Hindi nila akalaing may ganitong klaseng pananaw si Ella. Naglakad ang CEO, palapit kay Ella. Hawak ang isang folder. Ikaw lang ang gumawa ng tamang desisyon. Anya, nagkatinginan ang tatlo, litong-lito sa nangyayari. Ano pong ibig sabihin? Tanong ni Mika. Naguguluhan, ngumiti ang CEO. Lahat na nangyari nitong mga nakaraang linggo ay hindi basta-bastang pangyayari. Ang bawat sitwasyon na hinarap ninyo ay bahagi ng isang serye ng pagsubok. Isang pagsubok na hindi ninyo alam na pinagdaanan ninyo. Napalunok si Daniel. Ano? Lihim kong pinagmasdan ang bawat kilos ninyo. At sa lahat ng pagsubok, isa lang ang lumabas sa tunay na may malasakit. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Tumayo ang CEO at ngumiti kay Ella. Kaya't ipinagmamalaki kong sabihin na ang bagong Vice President ng kumpanyang ito ay walang iba kundi si Ella. Halos hindi makapaniwala si Ella. Ako po? Tumango ang CEO. Oo, ang hanap ko ay hindi lang isang mahusay na empleyado, kundi isang tunay na leader. Isang taong may malasakit sa kapwa, hindi lang sa sarili at sa inyong lahat. Ikaw ang nagpakita ng totoong leadership. Habang si Ella ay tulala pa rin sa kanyang narinig, si Daniel, Mika at Leo naman ay napayuko. Sila, na dati tiwalang-tiwala sa kanilang kakayahan, ay napagtantong hindi lang pala talino ang ambisyon ang sukatan ng tagumpay. Mas mahalaga pa rin ang pagiging mabuting tao. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng conference room. Walang makapagsalita sa tatlo, lalo na sina Daniel at Mika na kapwa hindi makapaniwala sa nangyari. Si Leo, na tahimik lang mula pa kanina, ay nagbuntong hininga at napangiti na bahagya.
Tila tanggap na ang naging desisyon ng CEO. Si Ella, sa kabila ng magandang balita, ay nanatiling nakatulala. Hindi niya inaasahan na ang lahat na nangyari ay isang serye ng pagsubok at lalo pang hindi niya inaasahan na siya ang mapipili bilang bagong Vice President. Ma'am, sigurado po ba kayo? Tanong niya, hindi pa rin lubos sa makapaniwala. Hindi ko po alam kung kaya ko tong posisyon. Ngumiti ang CEO at marahang hinawakan ang balikat ni Ella. Alam kong kaya mo, Ella. Ibinasi ko ang desisyon ko hindi sa kung sino ang may pinakamagandang performance sa trabaho, kundi sa kung sino ang tunay na may malasakit sa ibang tao. Hindi lang utak at galing ang kailangan ng isang leader. Ang tunay na leader ay may puso para sa kanyang mga kasama. Ikaw ang nagpakita niyan. Hindi pa rin alam ni Ella kung ano ang isasagot. Napatingin siya sa tatlong kasama niya na pawang tahimik at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ella, congratulations. Biglang sabi ni Leo. Ikaw ang tunay na karapat-dapat. Tumingin sa kanya si Daniel, tsaka bahagyang napailing. Hindi ko inaasahan to, pero aaminin ko, ikaw nga ang mas deserving. Sumingit si Mika, nakataas ang kilay, pero kita sa kanya mukha ang pagsisisi. Hay, mukhang karma na to para sa akin. Pabirong sabi niya, pero halata ang lungkot sa kanyang boses. Ikaw na nga ang bagong VP. Ibig sabihin, boss na kita? Nagkatinginan sila at natawa ng bahagya si Ella. Hindi ko yung iniisip. Lahat pa rin tayo magkakatrabaho dito. At gusto kong ipakita na kahit Vice President na ako, hindi magbabago ang pagtrato ko sa inyo. Tumango ang CEO, proud sa narinig. Yan ang tamang pananaw, Ella. Sa totoo lang, wala akong balak tanggalin kayo, Daniel, Mika at Leo. Ginawa ko lang ang pagsubok na ito upang matuto kayong lahat ng isang mahalagang aral sa buhay at sa trabaho. Nagkatinginan ang tatlo, halatang nagtataka. Hindi ko kayo tinanggal dahil sa inyong mga kakulangan, patuloy na CEO. Sa halip, gusto ko kayong bigyan ng pagkakataong magbago. Daniel, may potensyal kang maging mahusay na leader, pero kailangan mong matutong magmalasakit, hindi lang sa sarili kundi sa iba. Mika, napakagaling mong makisama, pero hindi ito dapat ginagamit sa pansariling interes. Leo, maganda ang inyong loyalty, pero kailangan mo ring matutong magsalita at ipaglaban ang tama. At ikaw, Ella, alam kong magiging isang mabuting VP ka dahil sa iyong kabutihang loob. Lumunok si Daniel, tila napahiya sa sarili niyang naging asal. Ma'am, pasensya na po. Alam ko naging makasarili ako. At ngayon ko lang talaga napagtanto kung gaano kahalaga ang pagiging mabuti sa iba. Tumango ang CEO. Ang mahalaga, natuto ka. Napangiti si Mika, bumuntong hininga. Mukhang kailangan ko ring pag-isipan ang mga ginawa ko. Pasensya ka na, Ella. Alam kong madalas kitang pinapangunahan sa trabaho, pero ngayon, alam kong mali yun. Ngumiti si Ella. Wala na yun, Mika. Lahat tayo may pagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo. Salamat, Ella. Sabat ni Leo. At congrats ulit. Deserve mo talaga to. Nakangiti si Ella, pero halata pa rin ang kaba sa kanya. Tumayo ang CEO at tinapik siya sa balikat. Ella, magsisimula na ang bagong kabanata ng iyong buhay. Alam kong hindi ito magiging madali, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat kami nandito para suportahan ka. Napatingin si Ella sa buong conference room. Doon lang niya naramdaman na kahit paano, hindi na siya nag-iisa. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya ay siya ang laging napag-iwanan, pero ngayon siya ang nasa harapan. Hindi dahil sa pagiging ambisyoso, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob. Salamat po, ma'am. Sagot niya sa CEO.
nakatingin ng diretsyo. Gagawin ko po ang lahat para mapatunayan na tama ang naging desisyon ninyo. Tumango ang CEO. Alam kong kaya mo, Ella. Simula bukas, opisyal ka ng Vice President ng kumpanyang ito. Nagpalakpakan ang lahat sa loob ng kwarto. Para kay Ella, ito ang simula ng isang bagong yugto. Isang yugtong puno ng bagong hamon, pero alam niyang kaya niyang lampasan ito. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa kanya. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya mahuhuli sa promotion. Siya na mismo ang gagawa ng pagbabago. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!